magkapita-pitagan tayo ngayong umaga. I'm sure alam na ng mga kapatid natin kung anong mangyayari ngayong araw. Pero syempre, batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! Ito po, July 22, Lunes na imbag abigat sa atin pong mga kapatid na Ilocano. Maayong buntag naman sa mga kapatid nating Bisaya at mapita sa mga taga Maguindanao. Ngayong umaga po, makikiisa kami dito sa Good Morning Kapatid sa pag-aabang ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama ka dyan, Jess. At para yan sa State of the Nation Address ng ating Pangulo o SONA. Para sa ilan po nating mga kapatid, taunan po itong report ng ating Pangulo sa kalagayan ng ating bansa. At kasabay niyan, Mama Dip, syempre hindi tayo magpapahuli sa paghahatid ng ilang update sa mga mangyayari ngayong araw. Magpapahapyaw rin tayo ng ilang dagdag impormasyon tungkol sa taunan ng inaabangang SONA. At fun fact, Maui, at para sa ating ibang mga kapatid, no? Ang gaganaping SONA ngayong araw ay ang ika-86 na State of the Nation Address sa ating bansa. Pang-86 since 1935 na unang ibinigay ng dating Pangulong si Manuel L. Quezon. Oh, that's right, Justin. Hindi nga si Emilio Aguinaldo ang unang nagbahagi ng SONA sa Pilipinas. Sa totoo nga niyan, dalawa sila ni JP at ni Jose P. Laurel na hindi nagbigay ng SONA sa ating kasaysayan. At marami pa tayong interesting facts tungkol sa SONA maya-maya. Meron tayong fact mamaya tungkol sa kalululukan ni Justin. Uy, Tungkol sa SONA. Marima, mapapanood natin yan mamaya. Pero ito mga kapatid, para sa atin ng Good Morning Kapatid, SONA Special Coverage. Puntahan na natin ang buong persa ng News 5 na maagang rumonda para sa ilang mahalagang lugar bago ang inaabangang SONA. Unahin na natin si Dave Abuel na nagbabantay ngayon sa sitwasyon sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Nasa Commonwealth Avenue naman si Ian Suyu. At nakaandabay naman sa sitwasyon sa Commission on Human Rights si Mon Gualvez. Maaga rin pumwesto sa Senado ang ating kapatid na si Mean Los Baños. At sa Kamara naman nakaabang si Shaila Francisco. Umarangkada na ang kilos protesta ng mga militanteng grupo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta na ang lagay dyan sa Commonwealth? Maui, katatapos nga lang sunugin ng mga miyembro ng militanteng grupo ang kanilang effigy sa pagtatapos ng kanilang State of the Region Address na parte ng kanilang kilos protesta ngayong araw ng SONA. Tinawag nilang pilas ng pagniningas ang effigy nila na gawa sa papel at sa plywood. May malaking cartoon ni BBM at Vice President Sara Duterte ang effigy. At sa likod nito ay ang mukha ni US President Xi Jinping, ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. Bago yan, pasado alas 6 ng umaga nang makarating ang iba't ibang miyembro ng mga grupo na ito sa Commonwealth Avenue para sa kilos protesta ngayong araw. Nasa 800 miyembro ng Bayan Southern Tagalog ang nagtipon-tipon dito. Karamihan sa kanila mga miyembro ng uring manggagawa at kabataan. Bago niyan ay nagtipon muna sila sa UP Diliman alas 4 pa lang ng madaling araw. Ilang araw din silang nagstay doon kung saan gumawa sila ng placards at effigy para dito sa kilos protesta. Ayon sa grupo, inaasahan nilang puro pasikat lang ang sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA mamaya. 0 daw ang score ng Administrasyong Marcos sa nakalipas na 2 taon. Mariin rin nilang tinutulan ang pagpasok ng mga dayuhan na nanghihimasok umano sa militar at ekonomiya ng bansa. Pinuna rin nila si Vice President Sara Duterte na umano'y kumakampi sa China. Samantala, mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng PNP sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ilang oras bago ang SONA ng Pangulo. Alas 3 pa lang ng madaling araw nang i-deploy ang higit 2,000 miyembro ng PNP Civil Disturbance Management. Maui, sa ngayon nga, nagbalik na muna sa UP yung mga miyembro ng militanteng grupo para magpahinga at mag-regroup. Inaasahang babalik sila dito sa Commonwealth Avenue bandang alauna na ng hapon at sabi nila nasa 12,000 daw ang inaasahan nilang magiging kasama nila dito sa malawakang kilos protesta. At sa ngayon nga, medyo mabigat pa rin ang daloy ng trapiko kahit tapos na yung isinagawang kilos protesta kanina. Dahil nga yan, 4 na lanes ng Commonwealth eastbound ang inukupa ng mga militanteng grupo. At yan ang latest mula dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Maui. Maraming salamat sa update, Ian Suyu.
Mula sa Commonwealth, dako naman tayo sa batasang pambansa kung saan secured na ang paligid nito para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Handa na rin ang mga pro-PBBM na magtipon-tipon mamaya. Live mula sa Commonwealth Avenue o live mula sa batasang pambansa o Commonwealth Avenue. Nasa frontline ng balita yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang ilagay dyan? Just madaling araw nagsidatingan ang mga pulis dito sa kanto ng Commonwealth Avenue at Batasan Road sa Quezon City. Dito sila nag-formation at roll call bago pumunta sa kani-kanilang mga istasyon para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamayang hapon. Magkakaroon ng zipper lane sa southbound ng Commonwealth para sa mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang dadalo sa SONA. May ilang kalsada ring isasara sa paligid ng Batasang Pambansa Complex. Ang mismong Batasan Road isasara sa mga oras na ito bilang bahagi ng seguridad sa lugar. Mamayang alauna ng hapon naman isasara ang Batasan San Mateo Road, pero bubuksan din daw yan mamayang alas 7 ng gabi. Samantala, handa na rin ang pagtitipunan ng mga taga-suporta ni PBBM. Nakapwesto sila sa bandang tapat ng Commission on Audit sa Commonwealth. Malaki ang stage at may malaking LED wall. Meron ding dalawang maliit na LED wall para doon sa mga hindi makakalapit sa mismong stage. Jess, paalala sa mga motoristang daraan sa lugar, alamin na ang mga alternatibong ruta at planuhin na maigi ang biyahe ngayong araw. Maluwag pa naman ang daloy na trapiko sa bahagi ng Sandigan Bayan dito sa Commonwealth. Para sa buong detalye, abangan ang aking buong report mamaya sa Frontline sa umaga. Jess. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Dave Abuel. Alamin naman po natin ang lagay ng panahon ngayong araw, lalo't may bagyo sa ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Makausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Ana Cloren. Magandang umaga, Ma'am Ana. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat. Ma'am, nasa na po ang bagyong Karina ngayon at saang lugar ito magdadala ng pag-ulan ngayong araw? Yes po, itong bagyong si Karina, huli po natin na mataan sa line 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin, umaabot pa rin po sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 125 kilometers per hour. Mabagal po yung pagkilos pahilaga-hilagang kanluran. At ngayong araw, naasahan ho natin na itong bagyong si Karina ay magdadala ng heavy to intense na mga pag-ulan sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang moderate to heavy rains naman inaasahan din natin sa may Babuyan Islands at sa eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela. Kaya doble ingat ho sa ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ma'am Ana, sa Metro Manila po at kalapit na probinsya, nakakaapekto ba itong bagyo? Magtutuloy-tuloy po ba itong nararanasan nating pag-ulan? Yes, so dito sa Metro Manila ay hindi ho direkta nakaka-apekto itong bagyong si Karina. Bagkus yung habagat o yung southwest monsoon, yun po yung nakaka-apekto ho sa atin. Kaya maulan na panahon din po yung naasahan natin dito sa Metro Manila, pati na rin itong bahagi ng Calabarzon, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan or buong Central Luzon ho ay may mga pag-ulan din ho tayong naasahan dala ng habagat. Kaya may posibilidad pa rin ho na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Lalo na ho yung mga pag-ulan natin na mamayang tanghali hanggang hapon gabi ay posibleng malalakas po yung mga pag-ulan. Maraming salamat po, Ma'am Ana Cloren, our Pag-asa Weather Forecaster. At dumako naman tayo sa Senado kung saan bubuksan ang pagbabalik sesyon ng mga senador bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, meron ka na bang mga nakikitang senador dyan ngayong umaga? Hi, good morning, Chiki. Oo, kararating lamang ni Senate President Cheese Escudero at ang kanyang may bahay na si Art Evangelista. Sa katunayan, lumakad na nga sila doon sa red carpet. First time na may pa-red carpet ito nga Senado sa may second floor. No? Samantala, hindi kumpleto ang 24 senators sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress dahil nga kakaresign lamang ni Secretary Sonny Angara bilang senador dahil nag-assume na siya bilang DepEd Secretary. At samantala, bago sila tumawid mamaya sa Batasang Pambansa, kanya-kanya munang wish list ang mga senador sa kung ano ba ang gusto nilang marinig sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, isa sa kanyang antabayanan sa SONA ay ang mga sektor na binubuhusan ng malaking pondo ng administrasyon, gaya ng agrikultura at pabahay. Ang kapatid naman mismo ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, gusto raw marinig ang solusyon sa napakataas na presyo ng langis at bigas. Tila di naman daw kasi bumababa ang presyo ng bigas at parang lokohan lang daw ang nangyayari. Matatanda ang isa sa mga campaign promises ng Pangulo ang paabutin sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Si dating Senate President Mig Zubiri, inaasahan naman na makakasama sa SONA ng Pangulo ang solidong plano sa kung paano masusolusyonan ang mataas na inflation at kung paano mapapababa ang presyo ng bilihin. Sana raw ay matalakay din ang pagpapataas sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earners na tinatamaan ng matinding inflation sa bansa. Si Senator Bato de la Rosa, isa lang daw ang gustong marinig sa Pangulo. Yan ay ulitin niya sanang banggitin gaya sa mga nauna niyang SONA ang reimposition ng mandatory ROTC sa senior high school. Lalo sa gitna daw ng problema natin sa West Philippine Sea, tingin ni Senador Bato kailangan ng maibalik ang pagtuturo muli ng ROTC sa mga estudyante. At ang sorpresang inaabangan daw ng ilang senador gaya ni Pimentel, Senator Risa Ontiveros at Senator Win Gatchalian ay kung iaanunsyo na ng Pangulo ang tuluyang pagpapaban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa buong bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na raid sa mga POGO hubs at napaulat na kriminalidad na umusbong sa mga ito. Chiki, si Senate President Chis Escudero, bagamat isa sa mga sasalubong sa Pangulo sa Kamara mamaya kasama si House Speaker Martin Romualdez, natuto na raw sa dami ng SONA na kanyang inatenda na wag nang mag-expect o kung ano man ang sasabihin ng Pangulo, mainam na lang daw na makinig siya at saka siya magbigay ng komentaryo pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Chiki. Alright, abangan din natin yan. Maraming salamat live mula sa Senado, Mayan Los Baños. Mga kapatid, araw man ng SONA, susulitin pa rin natin ang inyong morning TV experience. Kaya mapanood pa rin ang Good Morning Kapatid at baka ikaw na po ang manalo sa aming special Kagumawa Kako Contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics, mga kapatid. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin ang ating question of the day. Ang question po ay, anong inaasahan mo sa SONA ng Pangulo? Ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakasang sagot, mas wagi ang 20 sagot na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid, kaya naman kagumawa ka. Go selfie at sagot na! Yan. At sa ating espesyal na tanungan, muli tayong naglibot at pumulso sa ating mga kapatid. Ano kaya ang kanilang sana sa SONA? Tanong ko lang. Ngayong araw nakatakdang magbigay ng kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, pulsahan muna natin ano nga ba ang totoong estado ng bansa ayon sa ating mga kapatid. Ano nga bang dapat tugunan sa bansa sa pagtatanong ng anong sana mo sa SONA? Dito lang, sa Tanong Ko Lang. Sana yung mga hindi nagawa, magawa na. Sa mga langis, sa mga driver kasi, operators, dyan nahihirapan eh. Sana po sa SONA, mabawasan din yung mga jeep natin na luma kasi sila po yung nagkukos ng traffic. Pwede naman nung palitan ng mas may bago. Tumaas na yung sweldo ng mga manggagawa. Siguro sa mga trabahador pa rin, patuloy na nahihirapan din po sa pang-araw-araw. Sana mabawasan yung mga presyo ng bilihin natin. Okay, marami pa tayong kapatid na natanong ng kanilang sana sa SONA. Ang ilang pa riyan, abangan. Back to you, Jess. Ano ba? Bukod dyan, abangan yan. Kasi alam ko maya't maya, meron tayong mga ipapakita kung ano ba yung nasa, kumbaga wishlist ng mga kapatid natin sa kalsada. No? Pero ito mga kapatid, habang nanonood kayo dyan, marami pa kaming inihanda para sa inyo ngayong umaga. Unahin na natin sa legal bato. Ano ba yung sinasabi ng batas tungkol sa mga nagkikilos protesta tuwing SONA? Naku, sasagutin yan live ni Attorney Buko de la Cruz. At alam mo naman, bukod sa mensahe ng Pangulo, diba, isa rin sa mga inaabangan tuwing SONA ay ang
Sona Fashion! Sasamahan tayo ng dalawa sa mga pinakatinitingalang personalidad. Kung fashion din lamang po ang usapan, mamaya yan, live na live. O ito pa, nabanggit nga natin kanina sa legal ba to? Alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa mga nagpoprotesta tuwing may SONA. Live na ipaliliwanag yan ni Atty. Buko mamaya. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang ilang mahalagang lugar sa Kamara para sa taunang State of the Nation Address ng Pangulo. Mula sa helipad hanggang sa plenary hall, ipapasilip namin yan maya-maya lang. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalos sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid SONA Special Coverage. Bantay sarado na ang loob at palibot ng batasang pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. At live mula sa Batasan Complex, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, mamayang alas 10 ng umaga pa magbubukas yung 19th regular session ng Kamara. Kaya dumadami na rin yung mga tao dito sa North Wing ng Batasang Pambansa Complex. At tulad nga ng inaasahan at sinabi mo, mahigpit na rin ang seguridad ng mga papasok sa loob. Mula pagpasok hanggang makarating dito sa loob ng Batasang Pambansa ay bantay sarado na ng Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga pulis. Iniisa-isa ang lahat ng pumapasok, mapa-empleyado, bisita at mga sasakyan. Una nang sinabi ng PNP na wala naman silang namomonitor na banta sa seguridad ngayong SONA. Pero mas hinigpitan pa rin ang security. Lalo't inaasahang record high ang dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya na inaasahang aabot sa mahigit 2,000 bisita. Just sa ngayon, yung mga nakikita mo sa likod ko, bukod sa MIDA ay yung mga staff ng mga mababatas na isa-isa nang dumadating para doon sa sesyon mamaya. Rumuronda rin yung Presidential Security Command at mga kapulisan dito. Ngayon, bukod sa mahigpit na security, isa rin sa mga binabantayan yung pagsunod sa dress code ng mga dadalo. Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang naka-protest attire pero aabangan natin yan mamaya kung susundin ba nila yung dress code sa SONA, yung mga imbitado at kung ano mangyayari sakaling suwayin nila ito. Jess? Alright, patuloy nating aantabayanan ang sitwasyon dyan sa Batasan Pambansa. Muli maraming salamat, Shaila Francisco. Bukod sa pagiging bulwagan para sa ating mga batas, ang ating Batasang Pambansa taunan ding nagiging abala para sa inaabangang State of the Nation Address ng Pangulo. Silipin natin ang ilang mahalagang bahagi ng House of Representatives para sa SONA. Narito, panoorin natin. Tuwing sumasapit ang ika-4 na Lunes ng Hulyo, inaabangan natin lahat ang SONA or State of the Nation Address ng Pangulo. Taong 1978 hanggang ngayon, nagsisilbing tahanan ng taunang SONA ang Plenary Hall ng Batasang Pambansa. At ngayong araw, dito nakatakdang magbigay ng kanyang ikatlong SONA si Pangulong Bongbong Marcos sa ganap na alas 4 ng hapon. Pero bago yan, ipapasilip muna namin sa inyo ang ilan sa significant areas na magiging ruta ng Pangulo. Ito pong kinakatayuan natin ngayon ay ang tinatawag na helipad. Dito po naglalanding ang presidente sa araw ng SONA. Kasama ko po ngayon si Deputy Sec Gen Grace Andres at nagkukwentuhan kami until the day of SONA. Hindi natin alam kung papaano dadating si presidente. Opo, ma'am. Oo. That's the top secret po yun. Opo. Presidential Security Command. Sila po yung nakakaalam kung how the president will come in. So mula dito sa helipad, i-trace natin DSG kung saan papunta ang ruta ng ating presidente.
Mula sa pagkababa ng Pangulo sa helipad gamit ang chopper o kaya sa kotse na malalaman sa mismong araw ng SONA, agad siyang sasalubungin ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Sergeant at Arms ng Senate and House. Daraan sila sa honor guards papunta sa rear entrance kung saan nandoon ang Senate President, House Speaker at ang ilang mambabatas. Pagkagaling po dyan sa entrance, dito na po pupunta sa Legislative Executive Lounge. Si Presidente yung kanyang holding area po. Dito po si Presidente, Opo, tama si First ba? Lady po dito. At si First Lady dito. Dito si Senate President Cheese. At dito naman si Speaker Martin Romualdez. Tama ba Opo, yun? apat po ang Kongresista. kasama ni Speaker, apat din po yung kasama ni Senate President. So usually ma'am, ganun pala, no? Talagang ilan-ilan lang sila. Opo. Siyempre, hindi naman pwedeng lahat. Opo. At sandali lang sila dito, nag-uusap, walang 5 minuto. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, mauunang pumasok ang ilang mambabatas, Senate President at ang House Speaker papunta sa plenary hall. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At saka pa lamang susunod ang Pangulo. Kung sa mga nakalipas na SONA sa South Wing ang kanyang ruta, ngayon naman for the first time, panibago ang ating ruta. Sa North Wing maglalakad ang Pangulo papunta sa plenary hall. Sa loob naman ng plenary, doon na maghihintay ang mga panauhin. So mahaba-haba din pala yung kanyang lalakarin. At nai-imagine ko na tumutugtog na yung kanyang signature, yung fanfare niya. So papasok na dito si President BBM habang nag-iintay ang lahat. Open sesame. Kapag nakapasok na ang Pangulo sa loob ng plenary hall, agad naman i-anunsyo ito ni House Secretary General Reginald Velasco at magsisimula ang programa sa pamamagitan ng call to order mula sa Senate President at House Speaker. On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. Pag nakatayo na po yung mace ng dalawang Senado, tatawagin po muna ng presiding officer, usually po pag SONA, si Senate President. Dahil kung wala yung mace, hindi po opisyal ang mga kaganapan. Parang hindi nangyari. Diba? Sa oras na maging opisyal na ang lahat, magsisimula na ang SONA ng Pangulo. At ngayong araw, inaasahan ang 2,000 plus attendees na darating, pati na rin ang pakikipagtulungan ng interagency para sa seguridad at kaligtasan ng buong SONA 2024. Mga kapatid, nakita na natin ang mga main areas kung saan gaganapin ang SONA 2024. Ang hamon namin ngayon sa inyo ay makinig na mabuti sa mga isyong tatalakayin ng ating Presidente. Kayo ba, meron ba kayong iniintay na sasabihin ni Presidente sa kanyang talumpati? At mabilis na pasalamat din kay Deputy Sec Jen Grace na nagbigay sa atin ng konting oras para malibot natin ang kamera. Ito po usapang protesta naman po tayo. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa usapin ng pagrarally o anumang uri ng protesta sa mismong araw ng SONA? Yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. May permit man o wala mula sa Quezon City LGU, itutuloy ng mga progresibong grupo ang kanilang protesta kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kaliwat ka ng protesta ay hindi na bago sa bawat SONA ng nakaupong Pangulo. Ito ang pagkakataon ng iba't ibang sektor para ihayag ang kanilang saloobin. Mula sa hinaing ng mga magsasaka, hirit at dagdag sahod ng mga manggagawa, hanggang sa mahal na presyo ng mga bilihin at sigil sa pasahe. Ayon sa PNP, pwedeng kasuhan sa ilalim ng Batas Pambansa 880 ang sinumang militante at individual na maaktuang nagsusunog ng effigy sa kilos protesta. We are ensuring that the delivery of the SONA of our President should be seamless and smooth and very peaceful. Ano nga ba ang sinasabi ng batas sa usapin ng pagrarally o anumang uri ng protesta sa araw ng SONA? At para himayin ang isyong yan, makakasama natin ang nagbabalik na resident morning lawyer natin na si Attorney Enrique Buko de la Cruz. Attorney Buko, good morning. Good morning, Attorney. At Attorney, bago tayo dumako dun sa mga protesta, siguro unahin muna natin, ano bang isinasad ng batas tungkol sa SONA? Nakalagay sa ating saligang batas na kailangan talagang may SONA. No? Sa Constitution natin nakalagay, ito yung magbubukas ng regular na sesyon ng Kongreso, dapat mag-uulat ang Pangulo ng kanyang mga nagawa noong nakaraang taon at mga gagawin pa sa darating na taon.
kapag may SONA, asahan din natin yung mga rally. Yes. Yun. Oo. Ang tanong, kailangan ba nila ng permit, attorney, na mag-rally? At pwede ba silang arestuhin kung wala nga itong permit? Yung paghahayag ng iyong saloobin sa pamamagitan ng pag-assemble at pagrarally, nasa saligang batas yan. Karapatan natin yan. No? Pero lahat ng karapatan may limitasyon. Okay. At sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 880, kailangan kumuha ng permit bago ka mag-assemble, bago ka mag-rally. At kung wala kang permit o nakakaistorbo o maging marahas ang iyong pagrarally, pwede kayong i-disperse. At kung halimbawa magsusunog ka pa ng mga effigy, di ba? O mga magkakalat ka sa kalsada, may mga batas tayo like the Solid Waste Management Act na pinagbabawal ang pagsusunog sa kalsada. Kaya pwedeng arestuhin pagka lumalabag sa batas. Okay. Ito naman po, attorney, paano kung magsuot ng damit na may protesta ang ilang dadalo sa SONA? Legal po ba yun? Yan. Yung pagdadamit, no, ay bahagi ng pagpapahayag mo, no, freedom of expression, freedom of speech. Kaya sa saligang batas, pinoproteksyonan ng iyong karapatan. Pero hindi naman unlimited. May mga limitasyon din. Kaya pag nagsuot ka ng damit na nakakabastos na doon sa speaker, no, yung protest clothing mo ay nakakaistorbo na sa iba, bahagi ng ating batas, Article 144 ng Revised Penal Code, krimen yun eh. Ang pag-disturb sa proceedings, pag-istorbo sa proceedings ng sesyon ng Kongreso o mga legislative bodies. At pagka ito'y nakaistorbo o may disrespect o misbehavior, pwede kang makulong. At ang kulong dito hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Itong gusto ko malaman, yung walkout, istorbo ba yun? Kunyari sa kalagitnaan ng SONA ng Pangulo, ito may mag-walkout na miyembro ng Kamara o sino man mga nakaupo doon ng mga nanunood. Yung pag-walkout, pag-alis ay normal, no? Bilang dating kongresista, alam nyo rin na maraming tumatayo, umaalis. At karapatan naman nila na ayaw nila makinig. Pero yung tatawag ka ng atensyon sa iyong sarili na makakaistorbo na doon sa proceedings, pwede kang makakasuhan ng disturbing the proceedings, which is also a crime. No? Krimen siya at may parusa nga na hanggang 6 na buwan na pagkakulong. So, tinitignan yung intensyon. Yes, so isa yun sa mga at yung epekto. Alright. Puno naman tayo ng kaalaman this morning. Oo nga. Nabitin ako. Nabitin eh. Parang weekly eh. Extend pa natin. Joke lang. Pero maraming salamat muli sa oras mo ngayong umaga, Attorney Bukod de la Cruz. Thank you. At sa aming pagbabalik, bago ang inaabang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, mamaya maki-throwback muna tayo sa ilang linya at eksenang tumatak sa mga naunang SONA. At history class tayo kasama si Professor Xiao Chua. Himayin natin ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng SONA. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Hi guys, ako si Justin. Tanong ko lang, ano yung sana nyo sa SONA? Ma-address yung pinaka #1 problem, which is yung corruption, and also sa biggest talaga na issue ngayon yung sa West Philippine Sea. Yung kay Alice, okay. Bogo something sa may Tarlac, and naano tayo ng mga China na sinasakop na tayo right now. Pero wala tayong alam. Sana po sa SONA, mas tumaas pa ang sahod ng mga teacher, hindi lang po sa public, kundi sa private school. Mawala na po yung matinding traffic dito sa Metro Manila. Sana maramdaman namin yung pagbaba ng presyo kasi talagang ramdam na ramdam yung pagtaas ng presyo at hindi na makaagwanta yung sweldo namin even though teachers ka. Nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid, SONA Special Coverage. Nakapwesto na rin ang mga pulis sa may tanggapan ng Commission on Human Rights para sa kilos protesta ng mga militanteng grupo. Live mula sa tanggapan ng CHR sa may Commonwealth, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong latest dyan?
Yes, Jess, tama ka. Naka-standby na rin ang mga pulis at ang Quezon City Traffic Parking o Traffic Bureau dito nga sa tapat ng tanggapan ng Commission on Human Rights sa may Commonwealth Avenue. Bahagi pa rin yan ng paghahanda para nga sa mga kilos protesta ng mga militanteng grupo ngayong SONA. At bukod sa mga pulis, abay nakapwesto na rin dito sa lugar ang mga tow truck ng MMDA sakaling kailanganin. Isa kasi itong harap ng CHR sa mga nakatakdang pagdausan daw ng programa ng mga ralista ngayong araw. Naunang nanawagan ng CHR sa mga pulis na protektahan at pangalagaan ang karapatan ng mga ralista. Ito raw ang paraan nila para may parating ang mga hinaing at panawagan sa Pangulo. Kaya mapatunayan daw ang dedikasyon ng kasalukuyang administrasyon sa pangangalaga ng demokrasya kung hahayaan lamang ang mga gagawing pagkilos. Jess, sa ngayon, nanatiling makulimlim din ang kalangitan dito sa bahagi nga ng Commonwealth Avenue at nakakaramdam na rin tayo na mahihinang mga pag-ulan o ambon nga sa area. Pero ang sabi ng mga ralista, umulan man o hindi, itutuloy nila ang mga aktibidad kayong araw. Kaya naman ang sinasabi naman at pagilinaw din ng mga pulis at mga otoridad dito sa area, sakaling magsagawa na nga ng rally dito sa bahagi nga ng Commonwealth Avenue, hindi naman doon isasara ito para sa mga motorista. Jess. Patuloy pa natin tututukan ang sitwasyon dyan sa Commonwealth. Maraming salamat, Mon Galvez. Hinarang naman ng mga pulis sa mga militanteng grupo na sinubukang magmarcha patungong Menjola. Nasa frontline ng balitang yan, live mula sa Menjola, si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan at nasaan na ang mga nagrarally? Jess, bago yan, kasalukuyan ngang isinara sa trapiko itong makasaysayang Menjola Street dito sa Maynila. Kung makikita nga ninyo sa likuran ko, 2 layers yung security na inilatag ng Manila Police District. Over 400 na mga personnel yung nakadeploy ngayong umaga sa Menjola at ilang bahagi nitong mga side streets o mga daan malapit dito kagaya nga dyan sa Legarda, sa Castle Street, maging sa Recto. Itong nakikita nyo ngayon, ito yung main entry point sa Menjola. May mga pulis na nakabantay dyan sa loob, maging dito sa labas. Kanina, Jess, you mentioned, may mga rallyista na sinubukang pumasok ng Menjola pero naharang sila sa Recto Avenue pa lang. Papakita natin sa inyo yung video ng sitwasyon earlier today bago tayo umere nung nagtangkang pumasok nga dito sa Menjola yung mga rallyista. Yun yung kilusan para sa pambansang demokrasya o kilusan. Yung ilan sa mga hinaing nila, Jess, ay yung issue kaugnay sa pabahay, sahod, batayang serbisyo, maging sa usapin ng inflation. At lalo na rin sa usapin sa West Philippine Sea, Balikatan. Gayon din yung issue sa edukasyon, maging sa mga benepisyo ng guro. Sinubukan pa kanina, Jess, makipagnegosasyon nitong grupong kilusan sa Manila Police District. Hindi malayo sa kinatatayuan natin nung naharang sila kanina lamang, pero pinili na lang nilang bumalik ng Isitan o sa Recto Avenue para doon na ipagpatuloy yung kanilang kilos protesta kontra SONA. Ito yung ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa oras na ito, Jess, medyo naging relax na kumbaga yung atmosphere dito sa Menjola, although very visible pa rin yung strict na seguridad na ipinapatupad. Kani-kanila lamang may mga nakapwesto na pulis dito pero ngayon inilipat muna sila doon sa loob nitong Menjola or right after this gate lang ng Menjola sa mga oras na ito. Maya-maya makakapanayam natin si Police Major Felipe Ines. Siya yung tagapagsalita ng Manila Police District. Ito susundin natin si Major Ines sa mga oras po na ito. Ayan, medyo busy lang ngayon si Major Ines. Pero Jess, sabi nga ni Ines kanina bago tayo umere ay magpapatuloy yung deployment nila kahit nga wala pa tayong nakikitang mga rallyista na patungo dito sa Menjola sa mga oras na ito. Si Major Ines. Sir, good morning. Maraming salamat po sa oras. Sir, ano yung mandato sa atin ngayong umaga para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Menjola?
Handa yung pamunuan ng Manila Police District dyan kung saan mapapansin natin na meron tayong mga personnel na nandito at nagpadala na rin tayo ng person natin, yung ating hanay sa Quezon City para magdagdag ng kwerpo ng seguridad at nakita naman natin na may mga nakaantabay tayo dito at para bantayan natin yung katahimikan, kaayusan at katatagan ng ating lugar Tanikalaan. Sir, maximum tolerance, papatupad? Lagi tayong maximum tolerance at nakikita naman ito ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Kung saan nga mapapansin mo, meron tayong 4 na Freedom Park dito. Ito yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Ito'y pagpapakita lamang na nirespeto natin yung kanilang karapatan. Okay, we're almost done with my interview, pero last words na lang po sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Menjola para magprotesta. Final words po, please. Yes, hindi po ito kasama sa Freedom Park natin, ito pong Menjola. At nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na nagbabalak mag-stage ng protest dito na patuloy po natin kayong papaalalahanan at ang inyong pong pulis dito ay nirerespeto ang inyong karapatan. Ngunit po ang karapatan at kalayaan ay lagi may kakibat na responsibilidad. Alright. Maraming salamat po. Muli inyong napakinggan. Tagapagsalita ng Manila Police District, Police Major Philip Ines. Balik muna sa inyo sa studio. Nagulat mula sa Menjola, maraming salamat, Gio Robles. Sa mga nakalipas naman po na taon at administrasyon, may mga pagbabago sa paghatid ng taunang State of the Nation Address o SONA. Balikan natin ang mga mahahalagang kaganapan sa mga nagdaang SONA sa report ni Jess. The complete leadership of this country has been chosen. Freedom may have been lost before. This is the one reform. Taon-taon isinasagawa ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Hudyat ito ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Binabahagi ng Pangulo sa SONA ang kalagayan ng bansa, ang nagawa ng kanyang administrasyon at ang mga plano. Sa ilalim ng saligang batas, iniuulat ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo. Nakasaad sa Article 7, Section 5 ng inamyendahang 1935 Constitution na ang Pangulo ay kinakailangang regular na mag-ulat sa Kongreso tungkol sa lagay ng bansa. Si Manuel L. Quezon ang kauna-unahang nagsona noong November 25, 1935. Walang sona noong 1942 hanggang 1944 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. Sa lahat ng naging Pangulo, sina Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel ang hindi nakapagsona dahil hindi pa ito kinakailangan sa konstitusyon noong panahon nila. Habang isang beses lang nagsona si Sergio Osmeña noong 1945. Humalili siya bilang Pangulo mula 1944 hanggang 1946 nang pumanaw si Quezon. I ask our people not to relax, but to be even more vigilant in this our moment of triumph. Wala ring SONA noong 1986 nang umupo si Cory Aquino bilang Pangulo pagkatapos ng People Power Revolution. Nanalo siya noon sa snap election laban kay Marcos Sr. Hawak ni Ferdinand Marcos Sr. ang record ng pinakamaraming SONA sa bilang na 20. Si Marcos Sr. ang may pinakamahabang panahon ng pamumuno sa bansa sa bilang na 20 taon at 57 araw. Siya rin ang may pinakamahabang SONA noong 1969. Umabot sa 29,335 words ang kanyang talumpati. The rush of kidnappings. Si Gloria Macapagal Arroyo naman ang may pinakamaikling SONA. 1,551 words lang ang talumpati niya noong 2005. Ito po ang tweet na daan. Noong 2010, sa wikang Pilipino nagsona si Benigno Aquino III. Ilan sa mga lugar kung saan isinagawa noon ng SONA ang Legislative Building sa Maynila na National Museum of Fine Arts na ngayon. Meron din sa Malacanang, sa Quirino Grandstand at sa Philippine International Convention Center o PICC. Alam niyo bang isa sa mga naging Pangulo ng Pilipinas ang nagsona mula sa isang ospital? Nagsona si Elpidio Quirino sa pamamagitan ng radio broadcast noong 1949. Nakakonfine siya noon at nagpapagamot sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland sa USA. Nagre-recover siya noon matapos maoperahan dahil sa sakit sa puso. Present sa mga SONA ang ilang matataas na opisyal ng iba't ibang sangay ng pamahalaan.
Pero nagbago ito noong 2020 at 2021. Nagsona si Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng hybrid setup dahil sa COVID-19 pandemic. Kakaunti ang inimbitahan sa batasang pambansa habang nakinig lang sa pamamagitan ng virtual setup ang iba. Ika-86 na mula noong 1935 ang ibibigay na sona ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Maraming salamat, Jess. Ito naman po para pag-usapan pa ang kasaysayan ng SONA. Makakausap natin live na live ang aming paboritong professor, Professor Chow Chua. Professor, magandang umaga. Good morning, kapatid, mga kapatid. Good morning. Prof ko talaga to. Literal na prof. Kamusta grades mo? Tapos Okay nag-report siya, ang galing-galing niya. Pinareport ko siya on President Quirino, tapos wala ako masyadong alam on Quirino. So, natuto rin ako sa kanya. Dapat naman talaga magaling ka doon. Pero ito, Prof, syempre pag iniimbita ka namin, sigurado kami na talaga ma-enjoy namin ang explanation mo about these things. No? Ito, paano ba nagbago ang paraan ng paghahatid ng SONA sa paglipas ng panahon? Kasi kanina coming off of that report tayo ni Jess. Magandang katanungan yan kasi tandaan mo, nung sinimulan ito noong November 25, 1935, di ba? Ano pa nun hindi pa live coverage ang television. Walang television nun. Radio ang address. Tapos, nasa Kongreso sila, yung National Museum ngayon. Kaya yan upper house saka lower house. Hindi dahil mas mataas yung kapangyarihan ng Senado. Kasi doon sa legislature, yung House of Representatives nasa baba. Nasa taas nasa third floor yung Senado. So, whatever it was, no, nandun sa doon sa naging parang session hall doon sa doon ginagawa ni Quezon and the other presidents, succeeding presidents, yung mga State of the Nation address. Pero eventually kasi magkakaroon ng magiging parang dati lang siya, obligation of the president. It was a speech, 'di ba? That you deliver, formality. But eventually, dahil nga nagkaroon ng TV coverage, di ba, na talagang tinututukan ng bayan, it's the one speech that we all listen to. Ano man ang ating mga paniniwala. So, naging parang fiesta na siya. So, eventually, di ba, nung panahon ni Cory, makikita mo na may mga VTRs na. Dati speech lang Ngayon, magkaka-VTRs na. Eventually, magkakaroon ng human props. Halimbawa, yung sina Mang Pandoy, ganyan. Noon, yung tatlong bangkang papel boys. Kay Gloria. Kids, no? Kay Gloria. So, pagdating ni President Noynoy, yung video na talaga. Kasi papakita mo, true stories, very powerful, na may nagawa yung gobyerno mo at ito yung mga natulungan. So, yun yung mga matitinding no? So, eventually, papasok namin yung mamaya, I think magiging topic nyo, yung SONA Fashion Show. Di ba kasi may red carpet, may media, so dadaan doon. At ginagamit sa iba't ibang mga purposes. Hindi lang sa beauty, pagyayabang, pero yung iba talaga ginagamit sa mga iba't ibang mga causes. Halimbawa, si Tantambut, yung sa Kusog-Tausog party list, ano siya, yung meron siyang mga Sulu-related dresses para ipakita yung culture niya. So may mga ganyang mga iba't ibang mga advokasya na pinapakita dun sa State of the Nation address kasi nga naging panoorin na siya ng bayan. Okay, so sir, ano naman yung significance ng lugar kung saan nagde-deliver ng SONA ang Pangulo? Beautiful question, Justin. Thanks, yung State of the Nation address ay kasi kaya malaking issue pag hindi ginagawa doon sa talagang venue niya. Halimbawa, may sakit si President Quirino kaya nagradyo. Yung radyo na yun, nandun sa Kongreso. Tapos nung COVID-19, kahit na talagang ang daming namamatay, di ba? Nag-State of the Nation address talaga si Pangulong Duterte sa House of Representatives. Kasi ang ulat na ito, constitutional mandate. Sa ating 1987 Constitution, mahina ako sa numero, so sinulat ko, Article 7, Section 23. Article 7, Section 23. Kaya ako nag-history. Article 7, Section 23. Kasi ako, nung pag nakita mo yun, it's a report of the President to the Congress. Ang Kongreso na to, joint session, no? Bakit sila? Bakit sila yung audience? Kasi sila yung binoto nyo. Sila yung binoto nyo para katawanin kayo. Easy. Katawanin kayo, no? So, pag binoboto nyo sila kayo. So, pag nag-ulat ang Pangulo sa mamamayan,
sa Kongreso, nag-uulat sila sa inyo. So, dahil utang ito rin ang paalala doon. Ang power ng presidente, ng isang democratically elected president, ay nanggagaling sa inyo. No? So, kaya nag-uulat siya sa inyo kasi sabi nga ni Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. That's right. Well, ako talagang na-enjoy ko yan, Prof. Kasi siguro ang dami-dami naming katanungan. Kahit pa every time meron tayong SONA, naliliwanagan tayo sa purpose nito. At maganda rin yung narinig ko kanina kasi marami sa mga kababayan natin, di ba? Pag may fashion show, sabihin nila, bakit sila nagfa-fashion show? But in truth, they support local artisans. At ito yung representation ng SONA. Tayong mga mamamayan. Saka maganda sa SONA, it's also a reflection of the times. Kung paano nagbabago yung SONA, it's also a reflection kung ano yung generation. Technology. Technology. Maraming salamat, Professor Xiao Chua. Thank you po. Thank you so much. At sa ating pagbabalik, alamin natin ang kahalagahan ng SONA Fashion at bakit nga ba sinasabi ng karamihan ng tao na para tong fashion show. Sasamahan tayo ng fashion icons na sina Mama Rene Salud at Frederick Burches. Abangan yan live! At balikan ang ilang tumatak na linyahan ng mga dating Pangulo sa kanilang State of the Nation Address. Gaano nga ba kahalaga ang laman ng SONA? Pag-usapan natin yan mamaya kasama ang political analyst na si Ginoong Robin Garcia. Huwag po kayong alis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Actually, mas gusto ko talaga, wala na yung K-12. Isa sa mga nagpapahirap kasi sa atin yan. Sana sa SONA? Sana sa SONA, ma-discuss nila yung about sa K-12 para makatulong naman sila sa mga magulang na gusto mapagparal yung mga anak at gusto makatapos para guminhawa ang buhay nila. Sana sa SONA, itakal itong topic na to, the K-12 cancellation and the 35 peso increase sa income ng mga manggagawa. Sana sa darating na SONA, magkaroon ng hustisya bawat mamayan ng Pilipino na kahit wala kang pera, once sa kinailangan mo tumakbo ng ospital, sana hindi tayo tanggihan. Actually, maganda naman ng Pilipinas mas mayaman pa nga tayo sa ibang bansa kung papalakarin natin to ng maayos. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. SONA special coverage mula sa pagkamit ng demokrasya, pagtahak sa tuwid na daan o paglaban sa iligal na droga, hindi may kakailang nagmarka na sa mga Pilipino ang ilang nagdaang State of the Nation Address ng mga nagdaang Pangulo ng bansa. Balikan natin yan sa report ni Mon Gualvez. Ang bawat salita may tuturing na kasaysayan. Kaya tuwing State of the Nation Address o SONA, hindi lamang mga plano at pangako ang inaabangan dahil mas madalas tumatatak ang quotable quotes ng mga naging Pangulo. 1935 nang maganap ang kauna-unahang State of the Nation Address sa bansa sa pangunguna ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sa ilalim ng Philippine Commonwealth. Kaya naman ang tema ng talumpati ni Quezon, pagkamit sa demokrasya. Wala namang SONA na naganap sa ilalim ng Japanese puppet government noong World War II.
Kaya't pagkatapos ng giyera at pagkamit ng independence ng Pilipinas, unity sa pagbangon mula sa digmaan ang naging laman ng kaisa-isang SONA ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Paglipas ng ilang dekada, naluklok naman si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 20 SONA sa loob ng 2 dekada ang ginawa niya. 1986, napatalsik ang diktadurya ni Marcos. Pero 1987, unang nagsona ang pumalit sa kanyang si dating Pangulong Cory Aquino, kung saan sumentro sa panunumbalik ng demokrasya. The dictatorship's last mockery of democracy was committed in this hall. Today, I join you in rededicating this hall to true democracy. Pero hindi lahat ng sinabi sa SONA nagustuhan ng madla. Noong 1992, naging kontrobersyal ang panawagan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos sa una niyang SONA sa Kongreso. I ask Congress to restore the death penalty to cover heinous crimes, which of late have enjoyed a resurgence. Kung gimmick naman sa SONA ang usapan, wala ring makakalimot sa 3 bangkang papel boys na pinakilala sa unang SONA ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Habang si dating Pangulong Noynoy Aquino naman, binandera sa kanyang mga SONA ang paglaban sa katiwalian at pagtahak sa tuwid na daan. Tinutuldokan po natin ang wangwang sa kalsada, sa gobyerno, sa kalakhang lipunan. Tama po, may agam-agam din ako kung minsan. Pero wala po akong alinlangan tumahak sa tuwid na daan. Pagpasok ng Administrasyong Duterte, giyera kontra droga naman ang naging tema. Tuwing SONA niya, hindi nawawala sa agenda ang drug war. Your concern is human rights. Mine is human lives. The lives of our youth are being wasted and families are destroyed. Sumatotal, nasa mahigit 80 SONA na ang idinaos ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. Ngayong araw, ang ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano man ang sabihin niya, kasaysayan ang huhusga kung natupad ang mga pangako niya. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pag-usapan pa natin ang mga kahalagahan ng mga sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA. At kasama na yan ang iyong mga issue na kanyang kasalukuyang administrasyon at hihimayin pa natin yan kasama ang political scientist at CEO ng WR Numero Research, Robin Garcia. Robin, good morning. Maraming Robin. salamat. Nagising ka para sa amin. Thank you very Alam mo, much. buong araw pag-uusapan ito. Bago ang SONA, speculation, anong sasabihin niya. Pagkatapos, hihimayin at i-repasa. It's a big day. Pero ito gusto ko unang tanong sa'yo. Bago pa yung kung ano yung laman, pag-usapan natin yung delivery. Yeah. Kung papaano sila humaharap sa tao at kung papaano nila linalahad ang kanilang mensahe. Eto si Pangulong Bongbong Marcos, kumpara sa iba, what do you think of his style? I think he's more diplomatic, he's more presidential compared to others. Oh. He speaks well, actually, he's eloquent. And he appeals to the international community more than anyone. I think that's something that we should celebrate, something that we've seen in the past other SONAs that he's delivered. So, and I think importante yan because yung SONA has that, parang it's a rhetorical practice. It's supposed to shape perceptions, it's supposed to explain past policies. And so eloquence is very important. In the end, it's also a political exercise. By that I mean the goal really is to build legitimacy towards the administration, confidence and hope towards the administration. So there's that objective part of it, which is, I think Bongbong is able to do. But there's also that emotive part of it. And I think President Duterte did more of that emotive part before. So I think just to answer the question how President Bongbong Marcos is, I think he's more of that medyo objective, he's more clarificatory, he's more eloquent in that. Right. Okay, but let's pick up from what we heard kanina, Mami Chiki. His ending statement during his SONA last year was, the state of the nation is sound. But picking up from that point up to this point today, they deliver niya yung third SONA, was the state of the nation really sound? I think it's a mixed record. There's a lot of things that he has to address, things such as inflation, economic woes. We've seen that it has affected also his approval and support ratings. And then there's a lot of domestic political issues also he has to address. Open questions, for example.
But at the same time, I think the foreign policy achievements of the president, cannot be ignored. I think the pivot back to the United States is good. The diversification of alliances towards Canada and Japan, and we've just recently created that sort of agreement with Japan, the Visiting Force Agreement. We're about to create that agreement with Canada as well. So these are all good in light of two things, actually. So foreign policy, in light of the uncertainty in the U.S. elections. We don't talk about that a lot, actually. And also the increased aggression of China. So these are all good. Tama. Kahit hindi pinapag-usapan, alam naman na nandyan. Yun na nga ang gusto kong tumbukin din. Yung mga sidelight, yung mga hindi tungkol sa mga plano niya, pero yung wala si VP Sara. Yes. Eto nga, kagabi lang, yung kay Biden na nag-step down, tapos yung mga usapin tungkol sa Pogo, all of these things. Gaano ba dapat siya in tune sa mga iba pang mga pangyayari? Yeah, so si President Marcos is really, I expect him to address the political fallout between Vice President Sara and himself. I think Vice President Sara is creating that political space to oppose President Marcos, and especially running up to the 2025 elections. The finding of candidacy is, of course, in a few months. The extent of the opposition of Vice President Sara towards the president is something that we have to look at. But we know that the direction is towards opposing because the former president, her father, and the brothers have already publicly opposed President Marcos. So now there's two opposition groups. You have the pink-yellow opposition, and then you have the Duterte opposition. And because of that, and these two very strong groups also, President Marcos will have to contend with that. And I hope kaya niya i-address yan sa SONA later to inspire confidence, to talk to invoke strength, diba? Things like that. That he will have to talk about later. Just kung ano ka, di ba? Political analyst, dalawang opposition, masarap parang himayin niya at pagbasag, ano mangyayari? At mapapaisip ka talaga, okay, sino dito yung opposition talaga at sino dito yung opposition for political purposes. Minsan yung mga iisipin mo, nabitin tayo, Mami Chiki. Ay, naku, tapos na ba? Tapos na eh, pero marami pa tayo sana pag-uusapan. Pero balik ka sa susunod, Robin. I'm sure marami pa tayo pwedeng pag-usapan in the future. Again, maraming salamat. Robin Michael Garcia. At isa pang inaabangan tuwing SONA, ang tinatawag na SONA Fashion. Pag-usapan pa natin yan kasamang ilang fashion experts. Abangan yan maya-maya lang. Tuloy-tuloy lang ang Good Vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid SONA special coverage. Nakikita naman po ninyo ngayon ang mga naggagandahang disenyo na pwedeng isuot sa SONA. At syempre, para malaman natin ang detalye sa mga damit na ito, it's such an honor to have with us here today, this morning, Mama Rina Salud at Frederick Birches. Good morning, Good naman. morning! Good morning! Siya si Frederick, ha? Siya si Frederick, ako si Rene. Mama! Oh my God! The one and only! Ay, naku ha, talagang... introduction. Ay, yes. Ang ganda naman ng Inabel. Oh, look at the Inabel. Ang ganda. Wow, okay. I will Okay. Yes. Hi, good morning. Good morning. Mama Rene, Yes, gusto ko lang sabihin na ikaw talaga napaka-timeless mo. Talagang we are so honored na nandito ka at marinig ang mga insights mo. I've been in the business for 40 decades. 4 decades lang. 4 decades, amazing. Mama, tell us more about the designs na dinala niyo po dito. Si Frederick muna. Si Frederick. Yun ang kanya. Okay. Ayan, ito po yung mic natin. Yeah. Oy, magaling yan ha. Tagalumban, Laguna yan. Wow, nakitang-kita ang gaganda. Frederick, tell us more about the material, the design. Ito po, ano siya, ang inspiration ko dito is sulihiya. Made of embroidery
thread talaga siya. Wala siyang fabric. Made of embroidery talaga siya. Wow! So parang ni-laser cut siya? Hindi! Hindi? Sumasagot talaga ako. Mamali na dito. Hindi, so, ibig sabihin, binurda siya, tapos tinanggal, or binurda within the... Bago pinutas. Work, wow! My God. Wait, this is by hand? Yes. Wow, so pag ganun, gaano katagal gumawa ng isang kasing gandang dress na ganito? Dekada. Hindi. 2 to 3 months bago 2 to 3 months din. Bago siya matapos. Okay, napakaganda. So, kumbaga, kung sa Sona, Mau, kung susuotin ito, kailangan magpasabi or magpasadya ilang Ahead months of before. At least mga 3 to 4 months. Tama, oo. Oo, ito po, bilang nakagawa na kayo ng designs for Sona, ano po yung difference in terms of style, color, or pattern yung compared to last year to this year, tingin nyo ang mga mangyayari sa fashion sa Sona ngayon? Sa Sona kasi nga napansin ko, last year kasi more on beads sila eh. More on beads. Ngayon tingin ko, mag-iiba naman ng atake yung mga ibang designer natin. Mas may color. Like the one at the back, Mau. Ay, Let's ito. show it. It's Wait, my paano ko ba ito favorite i-abot? dress of Frederick. Ayan, maganda. Ganda, oh. Very delicate. Pero Ganda. may pearls din siya. Oo. Oo. Tsaka parang dainty-dainty rin siya, no, Mama? Kasi floral. Ang ganda ng pattern. This is something I would wear. Oh, ako din. Di ba marami ngayon na mga uma-attend po sa Sona, ang ating mga politicians, marami sa kanila ay bata-bata pa, hindi ba? So ito, it looks like somebody who's going to be worn by, say, a mayor, Yes, ano, po, na yeah. talaga namang bagets. Ang ganda, oh. Okay. Sir Fred, dito naman tayo sa ating legendary, Legend talaga? living legend. Mama Pero Nene, ang ganda-ganda But I do not suggest us for Sona, ha? Oh, Labasan yun. tiyan, masyado exposed. Dinala ko lang ito para to tell to the world and to the Filipino people that it's about time na tayo ay tumangkilik ng ating mga katutubong hobby. At ito ang mga tinalak na sinasabi Tinalak, natin. ang ganda. At ito lang ang nadala ko kasi this is my latest collection na ginamit ko yung last fashion show ko sa Portugal at saka sa Italy. Ganda. And then soon to live for Canada. Wow! Yes. At Grabe. ito naman, syempre, ang inaol. Ang inaol Inaol. galing sa Maguindanao. Oo. At ito naman, Ito. Yung suot niya. Mama Rene, Pakita dapat ulit, pag ready pakita to ulit. wear ka, ang ganda niyan, oh. di ba? Oo. Tenon ito, Ito. galing sa Basilan. Pakita ulit. Oo. Pakita ulit. Yan. Yan. Oo. Ayan. Basilan. Sige, Mga ganun intricate tayo. ng mga weave-in patterns. Ang ganda. Ang ganda, no? I love this Oo. so much. What I'm happy about now is ang mga the politicians, especially the women, tinatangkilik na nila ngayon sa zona ang paggamit ng mga local materials natin. Sorry, nawalan ako ng boses. Okay lang, Oo. Mama. Mama Rene, what do you think is the significance of having fashion around the Sona time, no? For us designers, nakakatulong siyempre, at saka doon sa mga naghahabi. Pero to some people kasi, mayroong po negative connotation na ito eh. Dahil sana lang, no, ito ang magkameron sila ng tunay na purpose ng paggamit sa Sona, ng ating katutubong mga hobby sa Sona at magamit itong magandang platform para ipakita. Pero ang kaso lamang, nasasamahan kasi ng masyadong pabongga, patalbugan, at nangyayari para nagiging red carpet. Yes. Alam mo, ang daming na-offend. Kasi ito ang kanilang mga hinalal, nagyayabang, nagpapakabongga, at ito naman itong mga nanunood na mga naghihirap, nagugutom. Kaya sana, yung angulo na yon mawala. Yes. Sana maging mas makatotohanan ang kanilang advocacy. That's right. Ganda, Yes. Mama Rene. Ang Okay. ganda. I love that. Sige, Okay. maraming salamat. Politician na ba ako? Mama, pwede ka talaga tumakbo. Wait, let's ask Sir Fred muna kung paano kayo makakontakt in case any of our mga kapatids watching right now would want to get and wear your design. Meron po kami sa meron po kami sa Green Hills, Shopsville, at meron din po kami sa SM Kultura. Yan. Mama Rene. Mama Rene. Ako, sa Balete Drive na lang yung shop ko eh. Dati-rati, I have 4 shops. Eh, ngayon nagsara na dahil sa pandemic eh. Hindi, tsaka mas nandun relax ako ka, sa Balete. Mama. Oo, at saka pwede naman kami magtawagan eh. Oo, nasa social media pa rin naman ako. Amazing. And there, sa aking Facebook, Rene M. Salud.
Ayun. Okay. Maraming salamat, Mama Rene Salud at Frederick Burches. Maraming palakpakan naman natin sila. Thank you so much. Thank you for having us here. Of course, Mama, we love having you at sana po ay bumalik-balik pa po kayo. Oo, After next time ninyong naman. mag-Canada. After mag-Canada. At ngayon naman po may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Sarah Jane Citera. Sabi niya maraming sana sa SONA pero ang pinakamahalaga ay ang mababang presyo ng bilihin at trabaho para sa mga Pilipino. Always watching po from Marikina City. Hello, mga taga Marikina. Good morning. Yes. At panalo rin po si Madeline Kokayko. Sabi niya, sana magawa ng paraan ang pagbaba ng mga bilihin at tumaas ang sahod. Watching from Valenzuela City. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim po ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Soliday Monday! Mabini din, meron kasi ganun kahaba din yung magiging paghihintay nila mamaya hanggang dumating ang SONA. Yan. Isang makabilang umaga ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at susunod na rin po ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan. Ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!